May mga daang hindi matatagpuan sa mapa. May mga lugar na tanging mga taong may tapang at pagmamahal sa kalikasan ang nakakatuklas. Sa bawat ikot ng gulong, may panibagong kwento. Sa bawat liko ng kalsada, may bagong tanawin. At sa bawat kilometro, mas lalong lumalalim ang pagnanais na tuklasin ang kagandahang likha ng kalikasan. Mula sa matatayog na kabundukan, tahimik na kagubatan, malinaw na ilog, hanggang sa bughaw na karagatan. Bawat destinasyon ay may kwentong naghihintay na marinig. Kaya tara, at sabay nating tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Matapos natin mapuntahan ang napakagandang Kuwebang Lampas at ang napakagandang Bilaran Sandbar, ay samahan nyo naman kaming puntahan ang isa sa pinagmamalaking beach resort na matatagpuan sa Padre Burgos sa probinsya ng Quezon. Magmula sa Pagbilao ay tinatayang 40 hanggang 45 minuto ang biyahe patungo sa ating destinasyon. Pero syempre, depende pa din sa kondisyon ng kalsada. At siguraduhin na merong sapat na gasolina ang ating dalang mga sasakyan. Yun na naman yung ano. No? Matapos ang halos isang oras na biyahe ay narating na natin ang pinagmamalaking resort dito sa Padre Burgos, Quezon, ang Borawan Island Resort. Pagdating natin sa resort ay naghanap agad tayo na perpektong lugar para magtayo ng ating tent o tent pitching. Bagamat meron silang cottages dito na kaya kaming i-accommodate ay mas pinili namin ang mag-tent para mas maramdaman natin yung nature vibes. Mas masarap ang gising kung pagmulat ng mata mo ay ang puting buhangin at bughaw na dagat ng Borawan. Para pag nag-drone siya tayo, master, para pag ganun pa yun. Ganda yung eksena. Matapos naming maayos ang aming mga tent at ang aming mga gamit, ay naging abala naman ang ating mga OBR sa paghahanda ng ating kakainin para sa hapunan. Napakasarap at sariwang seafoods ang ating hapunan. Tara, at samahan nyo kaming kumain. Mas pinasarap ng tanawin ang ating pagkain. Habang pinagsasaluhan namin ang hapunan, ay hindi mo maipagkakaila ang napakagandang view ng iyong paligid. Kumakain sa ilalim ng mga puno ng niyog habang naririnig ang alon ng dagat sa dalampasigan. Gulay pa lang, ulam na. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, unti-unti ring bumabagal ang takbo ng oras. Ang bawat hampas ng alon ay tila musika na nagpapatahimik sa isip at puso. Bawat subo ay may kasamang pasasalamat. Pasasalamat sa ligtas na biyahe, sa mga bagong lugar na natuklasan, at sa pagkakataong maranasan ang kagandahan ng kalikasan. Habang dahan-dahang dumidilim ang kalangitan at nagsisimulang kumislap ang mga bituin, mas lalo mong mapapahalagahan ang mga sandaling hindi kayang bilhin ng pera, mga sandaling nagbibigay ng tunay na kapayapaan. At ito ang dahilan kung bakit tayo bumibiyahe. Hindi lang para makarating sa destinasyon, kundi para maranasan ang bawat kwento, bawat tanawin, at bawat sandaling mananatili sa ating alaala. Habang hawak ang isang baso at nakatanaw sa malawak na karagatan, tila humihinto ang mundo. Dito, mas mahalaga ang mga kwentong ibinabahagi kaysa sa laman ng baso. Ang bawat tagay ay hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa pagkakaibigan, sa ligtas na biyahe, at sa mga ala-alang sabay-sabay naming binubuo sa bawat adventure. Sa ilalim ng mga bituin, kasabay ng malamig na simoy ng dagat, napapawi ang pagod ng mahabang paglalakbay. Ang simpleng gabing ito ay nagiging isang alaalang habang buhay naming babaunin. Hindi naman siya nagpipilap dun eh. Oo, tagal. Last minute. Sobrang last minute. Sa simpleng tent na ito, walang malambot na kama, walang marangyang silid. Ngunit kapalit nito ay isang tanawing hindi kayang tumbasan ng anumang luho. Ang kalikasan sa kanyang pinakatahimik na anyo. Ang ingay ng kwentuhan at tawanan ay napalitan na lamang ng banayad na hampas ng mga alon at malamig na simoy ng hangin mula sa dagat.
Habang nakahiga, mararamdaman mong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga bagay na pagmamay-ari, kundi sa mga sandaling malaya kang humihinga, nangangarap at nagpapasalamat. Bawat biyahe ay may katapusan, ngunit bawat gabing ginugol sa ilalim ng kalangitan ay nag-iiwan ng mga alaalang mananatili habang buhay. Ngayon ay panahon na para ipahinga ang katawan dahil bukas ay panibagong umaga, panibagong daan at panibagong adventure ang naghihintay. Sa aking pagbangon, bumungad ang napakagandang tanawin, ang malinis at maputing buhangin ng Borawan, kasabay ng bughaw at napakalinaw na karagatan na tila walang hanggan. Ang bawat hampas ng alon ay may dalang katahimikan, at ang bawat sinag ng araw ay nagbibigay ng panibagong pag-asa. Habang naglalakad ako sa malamig na buhangin, ramdam ko ang kapayapaan na bihira nating matagpuan sa ingay ng araw-araw na buhay. Habang unti-unting umiinit ang sikat ng araw, nagsisimula rin ang isa sa pinakasimple pero pinakamasarap na bahagi ng bawat camping adventure, ang paghahanda ng masarap na breakfast. Ang tunog ng nag-iinit na kawali, ang halimuyak ng bagong lutong pagkain, at ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat, mga simpleng bagay na nagiging espesyal kapag kasama ang napakagandang tanawin ng Borawan. Habang abala ang bawat isa sa pagluluto at paghahanda ng mesa, mas lalo naming nararamdaman na ang tunay na saya ng paglalakbay ay hindi lamang sa destinasyon, kundi sa mga sandaling pinagsasaluhan namin. Sa bawat kagat ng almusal, kasabay ang tanawin ng maputing buhangin at bughaw na karagatan, tila mas sumasarap ang bawat pagkain. Wala mang mamahaling restaurant. Sapat na ang kalikasan upang maging isang 5 bituing karanasan ang simpleng hapag. Ito ang mga sandaling hindi mabibili ng pera, ang katahimikan, tawanan, masarap na pagkain, at alaalang habang buhay naming babaunin sa bawat biyahe. At habang tinatapos namin ang aming almusal, handa na kaming harapin ang panibagong adventure na inihanda ng Borawan. Habang naglalakad tayo sa napakalambot at maputing buhangin, ramdam na ramdam ang preskong simoy ng hangin at ang tanawin ng kristal na bughaw na dagat. Bawat hakbang ay parang mas inilalapit tayo sa isa sa pinakamagandang likha ng kalikasan. At heto na, unti-unti nang lumilitaw sa ating harapan ang kahanga-hangang limestone formations ng Borawan. Napakalaki, napakaganda, at tila isang obra maestra na inukit ng panahon at ng dagat. Hindi nakapagtatakang isa ito sa mga paboritong puntahan ng mga turista at content creators. Kahit saan ka tumingin, siguradong picture perfect at swak na swak para sa cinematic shots. Kung kaya't alam ko na kung bakit Borawan ang tawag sa lugar nito. Dahil pinagsasama nito ang dalawang kilalang paraiso sa Pilipinas, ang maputing buhangin ng Boracay at ang kahanga-hangang limestone formations ng Palawan. Kaya naman, kapag narito ka sa Borawan, parang naranasan mo na rin ang dalawa sa iisang napakagandang destinasyon. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan natin ang maputing buhangin, ang malinaw na bughaw na karagatan, at ang kahanga-hangang limestone formations ng Borawan. Ngayon, oras na upang magpaalam sa paraisong ito. Habang unti-unti nating iniiwan ng Borawan, dala natin ang mga kwento, tawanan, at mga karanasang nagpapaalala kung gaano kaganda ang ating bansa. Mahaba man ang biyahe pabalik ng Maynila, puno naman ang ating puso ng inspirasyon at pasasalamat. Bawat kilometro ay paalala na ang bawat paglalakbay ay may katapusan. Ngunit ang mga alaalang nabuo rito ay mananatili sa ating isipan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa adventure na ito. Sana ay naging inspirasyon ang vlog na ito upang tuklasin din ninyo ang mga nakatagong ganda ng Pilipinas. Maglakbay ng responsable, pangalagaan ng kalikasan,
at iwanang malinis ang bawat lugar na ating binibisita. Kababay. Dahil sa mas mataas na lugar. Kung inyong nagustuhan ang video na ito, maaaring mag-subscribe, i-like at pindutin ang bell para maging updated pa sa mga susunod na videos. Maraming salamat!